happened to you? Galit at gulat nitong tanong. Who did this to you? Hindi na nito naabutan yung mga college girls na balak sana siyang awayin. Pagod siyang umiling at nagbaba ng tingin sa suot na PE uniform. Sa kanya naalalang 2,000 sa kamay. Tinignan niya yun at napakagatlabi. Hiyang-hiya siya sa sarili niya ngayon. Bakit ko ba tinanggap ang pera niya? Lexa, tawag ni Georgia. Sobrang nag-aalala. I'm sorry. Hinawakan siya ni Georgia at inayos ang basang buhok. Uuwi na ako, Gia. Naiyak niya sabi. Huminga ito ng malalim. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Hindi niya naman sinisisi si Georgia na maiwan niya ito. At saka wala rin naman tong kasalanan. Nahiya rin siya pumasok sa cafe na ganito ang kanyang itsura. Kaya sa huli hinatid siya ni Georgia sa bahay habang tulala pa rin siya. Pagkatapos ng araw na ito, pagod at kahihiyan lang ang natanggap niya. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng laboratory sa Modern Science, niyaya ulit siya ni Georgia na bumalik sa cafe. Iniisip ni Georgia na tatanggi siya kaya naman nangako tong mabilis lamang sila sa cafe. Please Lexa, mabilis lang ako. May ibibigay lang akong libro. Pakita nito sa isang makapal na libro na kanina pa dala-dala ng babae. Napangiwi siya. Ayaw niya talagang sumama pero sa huli wala na naman siyang nagawa. Sa loob na lang ako ng sasakyan, Gia. Hindi na ako sasama sa loob. Aniya. Okay, bibilan na lang kita ng cheesecake, sabi nito. Saka mabilis na bumaba ng sasakyan. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa salamin. Nakita niya na pumasok si Georgia sa cafe at sumunod ang ilang college students. Napansin niya na palaging marami ang customer sa cafe na yon. Masarap naman ang nasa menu nila. May kamahalan nga lang. Pero naisip niya parang hindi naman talaga ang pagkain ang dinudumog sa cafe na yon. Kumunot ang kanyang noon nang makitang pamilyar na mukha ng lalaki kahapon. Umawa ang kanyang bibig nang makita itong sinalubong ng 2 babae. Sa gilid ng daan malapit sa parking lot nakatayo si Garrett at natigilan dahil sa pagsalubong ng 2 babae. Naglahad ng kamay ang isang babaeng may hawak ng paper bag at isang folded card. Hula niya isang love letter. Kumunot lalong noon ni Alexandra nang budumiretso ulit ang lalaki at minaliwala ang babaeng sumalubong. Oh my God! Gulat niyang bulong. Ang snub naman ng lalaking yon. Dumiretso sa cafe si Garrett na malamig ang ekspresyon ng mukha tila walang pakialam sa ibang tao. Napalunok siya. Baka suplado lang talaga siya, bulong ng isip ni Alexandra. Hanggang sa lumipas ang ilan pang araw, sinasama pa rin siya ni Georgia sa cafe. Habang madalas nang nilibot ang tingin, nagbabaka sakaling makita muli yung lalaki. May crush ka ba, Lexa? Napapansin ko kapag nasa cafe tayo, madalas lumibot ang tingin mo, pangasar ni Georgia. Nalukot naman ang kanyang mukha at umiling. Anong crush? Defensive niyang tanong sa sarili. Gusto niya na sana magpalusot na ayaw niya lang makita yung mga babaeng galit sa kanya dahil natapunan niya ng kape. Pero hindi niya na ginawa dahil sarili lang din naman niya ang kanyang niloloko. Tumahimik na lamang siya. Napansin niya na hindi na talaga bumalik sa cafe yung mga babae. Kundi lamang sila nagpapang-abot. Halos 1 buwan na silang pabalik-balik ni Georgia at madalas niyang makita si Garrett sa cafe. May kasama itong 2 lalaki. Mukhang mga kaibigan to. Minsan naiisip niya na ibalik na lang ang 2,000 ibinigay nito. Hindi niya na rin naman nagamit yon na pambili ng bagong uniform. Saka nakakahiya, pakiramdam niya tuloy na mamalimos siya sa lalaki. Hindi niya masabi kay Georgia ang nangyari ng araw na yon. Dahil baka magtanong pa ito at hanapin yung lalaki na umawat sa babae ng away sa kanya. Nakakahiya, ayaw niyang ipakilala si Garrett kay Georgia at mas lalong ayaw niyang makilala ni Garrett si Georgia. Baka kung ano na naman ang gawin nito. Hanggang sa 5 buwan na pala silang pabalik-balik sa cafe. Minsan hindi naman sila nag-order, pero tumatambay pa rin sila sa cafe. Hanggang sa hindi na niya halos na malayang madalas na niyang sulyapan ng tingin si Garrett kapag nasa cafe din ito. Napapansin niya na palagi itong nagre-review kasama ang 2 kaibigan at sa kagwapo si Garrett, madalas magpapansin ng mga college students na babae sa mesa nila Garrett. May ilang lumalapit pa para magbigay ng pagkain o cards pero palagi niya napapansin ng lalaking nakasalamin lamang ang tumatanggap. Samantalang palaging walang kibo si Garrett ang isa pa nitong kaibigan. Mas tumatagal mas lalo niya napagtatanto na dahil sa pagmamasid niya sa lalaki nahulog ng kanyang loob.
Noon, kapag naisip niyang ginawa ni Gareth, naiirita siya dahil parang ang gaspang na ugali nito kahit na tinulungan siya. Ngayon napapangiti na lamang siya sa tuwing naiisip na mabuti pa siya at nagkaroon ng interaksyon sa lalaki. Sa ilang beses na may nag-confess kay Gareth, wala ni isang pinagtuunan ng pansin nito. Ni Sulyap wala. Kita mo yung lalaki na yon, ninuso pa ni George ang isang mesa malapit sa kanila. Dahan-dahan siyang lumingon, sinilip ko sinong tinutukoy ni Georgia. Crush ko yan, sabi nito, nangingiti. Kumunot ang noon niya, ang inuso ni Georgia ang mesa nila Gareth at mga kaibigan nito. Actually, ayaw ko sana sabihin sa'yo Lexa kasi nakakahiya. I'm still young but I'm already engaged, ani Georgia. Nalaki ang kanyang mga mata agad na bumaling ng tingin sa kaibigan. Ano? Tingin niya. Pakiramdam niya pinaglalaroan siya ng kanyang pandinig. Georgia shrugged coolly. What can I do? Hindi pa naman siya ina-announce officially dahil 16 pa lang ako. But 2 years from now, my engagement will be announced publicly. Laglag ang kanyang panga. Sa itsura ni Georgia, hindi to nagbibiro. Ngunit bakit hindi man lang to bothered? Ano, hindi pa rin siya makapaniwala. That guy, the one wearing a blue shirt. Gusto ulit ni Georgia sa mesa nila Gareth. He's my future fiancé and probably my future husband. Nangingiting sabi ni Georgia. Lumingon siya sa mesa nila Gareth, nakita niya kaibigan nito, yung naka-blue shirt. Gwapo ang lalaki, tumatawa to habang may sinasabi isa pang kaibigan nila. Kilala mo sila? Tanong ko. Yeah, yung medyo snobbish. That's Gareth Verado, the one wearing an eyeglasses. That's Pablo Roa. And of course, is Jameson Blake, sabi nito. Hindi siya makapagsalita. All along, akala niya ibang lalaki lamang ang pinupuntahan ni Georgia. Hindi niya kailanman naisip at napansin ng isa sa mga kaibigan ni Gareth ang nagugustuhan nito. Kumunot ang kanyang noo nang biglang may maisip, kaya madalas na malapit sa mesa nila Gareth ang pinipiling mesa ni Georgia. Kaya pala sa tuwing nasa cafe sila, nasasaktuhang nasa cafe rin si Gareth at ang mga kaibigan nito. Hindi yan nagkataon lamang lahat, sinadya pala talaga ni Georgia. Mas lalo tuloy siyang nahiya na aminin kung bakit madalas siyang sumama sa babae. Lalo pat kilala nito si Gareth. Tinago niyang paghanga para kay Gareth, kahit kay Georgia hindi niya magawang sabihin ang kanyang nararamdaman. Kaya na magkolehiyo na sila, madalas siyang asarin ni Georgia kay Marcus. Gusto nitong mag-boyfriend na siya dahil mahirap na hanggang sa makapagtapos sila ay wala siyang experience sa lalaki. Nang mga panahon na yon, engaged na si Georgia kay James. Madalas sinusundo si Georgia ni James sa university nila kaya naging madalang na lang ang pagkakataon na makita niya si Gareth. Ngunit nanatili sa kanyang pusong pag-ibig na para lamang sa lalaking iyon. Alam mo, I really have this feeling na gusto ka ni Marcus. Siko ni Georgia kay Alexandra, umismid naman si Alexandra. Pwede ba, Georgia? Nakakahiya ka. Baka mamaya niyan maging awkward na kami ni Marcos sa ginagawa mo. Tigilan mo na ako, hindi ganun yun. Mabait lang talaga siya sa akin. Sa'yo na rin naman depensa niya. Humalakak si Georgia. Ang hirap kasi sa'yo, sobrang manhid mo. Ilong nito. Gusto mo mag-double date tayo? Tayong 4, ako at si James at ikaw naman at si Marcus. Kinikilig nitong sabi. Ngumiwi siya. Anong date? Marami pa tayong design na ipapasa sa major. Masino na pa yung date na yan samantalang palagi naman kayong magkasama ni James. Ismid niya sa babae. Siniko siya ulit nito, natatawa na ngayon. Ganun talaga kapag boyfriend-girlfriend, nahirap na mapaghiwalay. Sagot nito, umikot ang mga mata ni Alexandra at lumayo na kaagad kay Georgia. Dahil hindi siya nito titigilan. Matagumpay niyang naitago ang kanyang nararamdaman ngunit hindi niya yun napigilan na lumalim. Bawat araw, umaasa siyang magkakaroon ulit sila ng interaction ni Gareth. Kahit yung magkabanggaan lamang ang kanilang mga balikat, o magkatinginan ng aksidente kahit simpleng interaction lang. Nag-apply ka bilang sekretary sa kumpanya ni Gareth? Gulat na tanong ni Georgia nang malaman itong kanyang ginawa. Hindi niya maibaba ang tawag dahil alam niyang susugurin siya ni Georgia ngayon kung sakaling iwasan siya nito. Are you out of your mind, Alexandra? Galit nitong tanong. You finish a course in design tapos babagsak ka lang sa posisyon bilang isang sekretarya ni Gareth. Sa akin ka na lang magtrabaho. Sasweldohan kita, doble pa. Huwag lang kay Gareth, please. Huminga siya ng malalim. Gia, I already have to work. Na-hospital ngayon si Lola. Kailangan ko ng pera.
Ayaw ko namang umasa na lang ako sa'yo palagi. Ayaw kong dumipende sa'yo at sa tulong mo. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pininindigan niya sa desisyon. Nang malamang naghahanap ng bagong sekretarya ang opisina ni Gareth Virado, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Nagpasa siya ng mga requirements at nagpa-interview. Isa siya sa mga nakuhang assistant ngunit hindi direktang naging sekretarya ni Gareth. Hanggang sa araw-araw niya na itong nakikita sa trabaho. Nung una hindi siya pinapansin ng lalaki, hindi na siguro siya nito maalala. Ngunit kalaunan, naging prominenteng kanyang pangalan sa lahat ng mga assistant maliban kay Christian dahil siya madalas na sumasalubong kay Senyor Melandro kapag bumibisita to sa kumpanya. Dahil kay Senyor Melandro, paunti-unting napansin ni Gareth ang kanyang potensyal at kalakasan. I want you to have a wife like Alexandra, ani Senyor Melandro. Natigilan siya, halos manginig ang kanyang kamay nang ibaba ang kape sa harap ni Gareth. Nasa dating opisina sila ni Senyor Melandro, magkaharap ang dalawa at matama na nag-uusap. What do you mean by that, Lolo? Malamig na tanong ni Gareth. Tumuwid siya ng tayo, balak na sanang umalis pero hinawakan siya ni Senyor Melandro sa braso. I've known Alexandra a year now. Mabait, magalang at may pusong babaeng ito, Gareth. Hindi sa akin mahalagang kayamanan o ang pamilyang pinagmulan ng babaeng pakakasalan mo. Kung hindi naman busilak ang kalooban nito, hindi ko rin magugustuhan. That's why, if you want to please me, I want you to marry Alexandra. Agad na naghurumintadong puso ni Alexandra at napaawang ang kanyang bibig. Wala sa sarili niyang sinulapan si Gareth. Gusto niyang magsalita pero natatakot siyang sumabat na lamang bigla. Sa usapan na maglolo, boss niya ang dalawa, kaya kailangan niyang maging maingat at magalang. Sir, sinusubukan niya pa rin na kunin ang atensyon ni Senyor Melandro kahit na kinakabahan. Ayaw ko po sana na mabastos kayo pero ayaw ko rin po na isipin ni Mr. Virado na pinagsamantalahan ko pagiging malapit ko sa inyo bilang isang empleyado. Marahan na tumawa si Senyor Melandro. This has nothing to do with your work, Alexandra. Hindi rin ito tungkol sa pagiging empleyado mo. Gusto kita bilang ikaw. Gusto kita para sa apo ko. Marahang sabi ni Senyor Melandro at ngumiti. Umawang ang kanyang bibig. Napadalas ng pagbisita ni Senyor Melandro sa kumpanya at madalas na siyang pinapatawag nito para umalalay. Magkakatotoo ang lihim na panalangin ng kanyang puso. Sign this paper. Inilapag ni Gareth ang papel sa ibabaw ng mesa nito. It's a contract between us. I'm asking you to marry me. Malamig na saad ni Gareth. Nakasulat dyan na maaaring mag-file ng divorce ang isa sa atin pagkatapos ng 2 taon. Don't worry, you will benefit from this. Pangako nito. Tinitigan niya ang kontrata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. He's asking me to marry him. Hanggang sa dahan-dahan na bumukas sa mga mata ni Alexandra. Bumungad sa kanyang gwapong mukha ni Gareth. Kumunot ang kanyang noo. Wait, am I still dreaming? Tanong niya sa sarili. Noong nagkasama na sila sa isang bubong, madalas niya pa rin tinatanong sa sarili kung nananaginip lang ba siya kapag gumigising siya sa umaga nakatabi ang lalaki. Kagaya na lamang ngayon, tinitigan niya ng mabuti ang mukha ni Gareth. He aged so fine, bulong ng kanyang isip. Sobrang minahal na si Gareth. Binigay niya lahat kahit na wala nang matira sa kanya dahil naisip niya na una't huling pagkakataon yon para maparamdam niya sa lalaki ang ilang taon niyang inalaga ang pag-ibig. Kumunot ang kanyang noo. Gareth's real now. Bulong niya sa sarili. Wala sa sariling hinaplos niya mukha ni Gareth at napaawang ang bibig. Biglang bumalik sa kanyang alaalang mainit nilang pinagsaluhan kagabi bago siya makatulog. Namula ang kanyang pisngit kagad na naghurimentadong kanyang puso. Biglang namulat ng mga mata si Gareth, kumurap to ng ilang beses. Rumihistro naman sa kanyang mukha ang gulat at pagkataranta. Ngunit ang lalaki kalmadong ngumiti sa kanya at pinatakan ng halik ang kanyang labi. Good morning, bati nito sa napapahaos na boses. Where's my good morning? Tanong ni Gareth. Namumungay ang mga mata na tumingin sa kanya. Napalunok si Alexandra. Parang may nagbabara sa kanyang lalamunan. Good morning, utal niyang sabi. Unti-unting umangat ang sulok ng labi ni Gareth at inapit ang kanyang bewang. Nalaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ng palad nito na dumikit direkta sa kanyang balat. Wait, are you still naked? How about we sleep again, Sandra? He drawls. Hindi mapakali si Alexandra. Umawa ang kanyang labi at dahan-dahan na nagbaba ng tingin sa kanyang dibdib.
Gulat ang unang rumihistro sa kanyang isipan nang makita na wala nga siyang saplot. Kaunting hila na lang ng kumot ay lalantad ng kanyang mayayamang dibdib. Hinawakan niyang kumot at kagad na inayos. Gareth, saway niya sa lalaki nang yakapin siya nito. Inaantok nitong sabi. Why are you here in my room? Tinulak niyang dibdib nito. Pilit lumalayo, ngunit marahang tumawa si Gareth. This is also my room now. Sagot nito. No, this is my room. Go back to your room, tulak niyang muli. Binuksan ni Gareth ang mga mata at tinignan siya ng mataman. Nagtaas ito ng kilay, pero may mapanood yung ngiti. No, this is our room. I'm gonna stay in this room. Matulog pa tayo. Hindi ka ba napagod? Shut up, putol niya kaagad sa lalaki. Tumawa si Gareth nang makita nitong pinamulahan siya. So you remember? Ngiting tanong ni Gareth. Nagtagis ang kanyang bagang. Syempre naman. Hindi naman siya lasing at mas lalong hindi siya nagka-amnesia ulit para makalimutan kaagad ang nangyari sa kanila. Ngunit hindi niya maamin. Walang salita ang gustong kumuwala sa kanyang bibig. Mas lalo lamang siyang kakainin ng hiya kung sasagot pa siya kay Gareth. Mas lalong lumaki ang pagkangiti ni Gareth na kumpirma na alam ni Alexander ang nangyari sa kanila at naalala nito ang lahat. Saglit silang natahimik, ngiti-ngiti ang lalaki samantalang sumimangot siya. I had this weird dream, Gareth. Sabi niya. Kumunot ang noon ni Gareth at unti-unting naglahong ngiti. Sumeryosong mukha ng lalaki tuluyang naging kuryosong tingin nito sa kanya. What dream? Tanong ng lalaki. About you, amin niya. I saw you in my dream. You're in this cafe with your friends, Pablo and James. Nakasuot pa kayo ng uniform habang nagre-review sa isang cafe. Parang binalik ang kanyang alaala sa pamamagitan ng panaginip. Those were old memories of Gareth. Mas lalong kumunot ang noon ni Gareth sa kanyang sinabi. And, kasama ko si Georgia. Humina ang kanyang boses. Naalalang matalik na kaibigan. Kamusta na kaya si Georgia? Tanong ng kanyang isip. We were looking at your table while she's telling me about her fiancé and her fiancé's friend. Well, we're looking at your table because her fiancé is none other than James. Mas lalo simeryoso mukha ni Gareth. So what's weird with her dream? Alam mo ba? Dati ko pang alam na fiancé ni Georgia si James. Ni Alexandra. I know, sagot niya. Bago ka pa magtrabaho sa kumpanya, alam mo nang mag-fiancé si Georgia si James. I knew about that. So what? Naguguluhang tanong ni Gareth. Pero nakilala ko si James bago pa i-announce yung engagement nila ni Georgia. Nakita ko na siya sa cafe kasama kat si Pablo. You were college din. What? Nagsalubong ang kilay ni Gareth. Tumango si Alexandra. So, you knew me even before I met you? He realized. We've actually met each other before. Sa labas ng cafe. Na-aksidente ko makasalubong mga babae sa pinto ng cafe sa pagmamadali at natapon ng kape na dala nila. Nagalit sila sa akin. Stop them from harassing me. Walang pasubaling kwento ni Alexandra. Ano? Naguguluhan na tanong ni Gareth. Halos malukot ang muka dahil hindi alam ang kanyang sinasabi. Matagal na yon, hindi mo na maalala, niling ni Alexandra. And you even gave me 2,000 peso bill. Sabi mo, ibili ko ng uniform. What the heck are you talking about, Alexandra? Kung nakita na kita noon, I'd probably remember you the second time we'd met. Sagot niya. Kung nagkaroon na sila ng interaction ni Alexandra, hindi niya na siguro makakalimutan ang mukha nito. Ngunit nagtaas lamang ng kilay si Alexandra. Diskumpiyado sa sinabi ni Gareth. Nagkita na tayo dati, bakit hindi mo ko naalala sa ikalawang pagkakita kong ganon? Saka isa pa, hindi rin naman big deal ang existence ko noon. Sinabi mo sa akin that I might look like a beggar. Tingin mo sa akin dati, pulubi. Umawang ang labi ni Gareth, nagtataka ng lubusan, pilit niyang inaalala ang una nilang pagkikita ni Alexandra. Pero hindi niya talaga maalala. Ang tanging tumatak lamang sa kanya ay nang una niya itong makita sa opisina. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin yun makakalimutan. Unang araw ni Alexandra, nautusan tong magdala ng mga folder sa kanyang opisina. Sanay siya na palaging si Christian, ang ibang lalaking assistant ang pumupunta sa kanyang opisina para magdala ng mga dokumento. Yun ang unang pagkakataon na may babaeng assistant ang natanggap sa kanilang kumpanya. Madalas kasi, hindi nagiging epektibo para sa kanyang mga babae. Hindi to sanay sa pressure at
mabibigat na gawain kaya mas gusto niya ang mga lalaking assistant at secretary. Naalala niyang pagtalikod sa kanya ni Alexandra, sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makalabas ng pinto. Maganda ang babae, halos wala itong makeup kaya litaw ang natural na ganda, but she looks naive. Yung sa isang tingin pa lang, makikita mo masyadong inisente at walang alam sa karasang nangyayari sa mundo. Masyado ring formal at mahinghin kumilos si Alexandra noon. Kaya ayaw niya sanang pagtuunan to ng pansin, ngunit sa tuwing ito ang nagdadala ng mga dokumento at napapasunod siya lagi ng tingin. Sinisigurado niya lamang na hindi siya mahuli ni Alexandra. "You didn't mention this to me before," sagot ni Gareth, pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. "Akala ko sa kumpanya na tayo nagkakilala all along. You already knew me as a friend of James." May halong sumbat sa kanyang boses. Umangat ang sulok ng labi ni Alexandra. "First and foremost, hindi kita nakilala sa friend of James. Nakilala kita dahil dyan sa pagiging snobbish mo. Alam mo ba kung ilang beses kong nakita na may babae kang hindi pinansin kahit na nagtatapat na sa'yo ng pag-ibig? Nakakahiya ka. Kahit sa publikong lugar, wala kang patawad." Umikot ang mga mata ni Alexandra, naalalang hindi isa o dalawa o tatlong public confession na nasaksihan niya para kay Gareth. Ngunit wala man lang pakialam ang lalaki sa mga babaeng nagtatapat dito. "I don't know what you're talking about," tanggi ni Gareth. Ayaw aminin sa sarili na suplado siya dati pa man. Isa sa pinakaayaw niya noon ay ang umamin sa kanyang nararamdaman. Ayaw niya sa babae na nagtatapat sa kanya sa publikong lugar o kahit sa pribado. Hindi siya interesado sa mga babaeng itinatapon ng sarili sa isang lalaki kaya nakakairita ka dati. "Napakasuplado mo kahit nung nagtatrabaho na ako sa'yo. Ang sungit-sungit mo lagi. Parati ka nalang galit at seryoso sa buhay," sabi ni Alexandra. Nagsalubong ang kilay ni Gareth ngunit medyo natatawa. "Wait, dati mo pa akong sinusubaybayan ano? Simula college hanggang sa maging empleyado kita. Sinusubaybayan mo na ako. Baka crush mo na ako dati pa, Alexandra," paratang ni Gareth. Napangiti na lamang si Alexandra. Simula ng high school siya hanggang sa makapagtapos at makapagtrabaho, wala nagbago sa kanyang naramdaman para kay Gareth. Kung meron man, lumalim lamang yun. "So what? Ano ngayon kung crush na kita even before I became your employee?" Matapang yung tanong sa lalaki. Rumihistrong gulat sa mga mata ni Gareth. Saglit na natigilan ng lalaki. "Are you serious?" Bahagyang umahon si Gareth. Nadalang kumot kaya bumabayon hanggang sa may dibdib ni Alexandra. Agad na hinawakan ni Alexandra ang kumot at tinaas ulit. "Gareth!" Saway niya sa lalaki. "Are you serious, Alexandra?" He demanded. Natawa lalo si Alexandra. Hindi niya alam kung galit si Gareth o excited. "Serious about what?" tanong ni Alexandra. "That you already liked me before," mariin niya sabi. Medyo napalakas ang boses. "May sinabi ba akong ganun?" Nagtaas ng kilay si Alexandra. "Yes, you indirectly said that." "Shit, it sounds like that to me." Gumalaw ang panga ni Gareth at tinawakan ng bewang ni Alexandra. Napatawa ang babae dahil sa paglapat ng palad ni Gareth sa kanyang bewang. "Why you didn't tell me before?" Ngayon halata na sa boses ang galit at pagtatampo ni Gareth. Dati hindi niya naisip na posibleng emotionally invested na si Alexandra sa kanilang pagsasama. Sa tuwing binabalikan niyang relasyon nila noon, hindi nito kailanman inamin sa kanyang totoong nararamdaman, kaya hindi rin pumasok sa kanyang isip na posibleng gusto siya ni Alexandra. Alexandra wrinkled her nose. "Para saan pa? Para masali sa listahan ng mga babaeng ini-snub mo lang?" Nagtaas ng kilay sa Alexandra. "Hindi mo sa akin sinabing mga bagay na to, even after we got married." Seryosong sabi ni Gareth. Buong akala niya hindi siya kilala ni Alexandra at wala itong interes sa kanya. Akala niya sa kumpanya sila unang nagkita dahil hindi niya maalala ang unang pagkikita nila ni Alexandra. Naniniwala rin siya na kaya pumayag to. Napakasalan siya ay dahil sa pera at mga bagay na maaari niyang maibigay. Hindi para makasama siya. "How would I tell you, Gareth?" Marahan na tanong ni Alexandra. "Hindi ko naman naisip dati na kailangan ko sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. It will only sound like I'm so obsessed with you. Ayaw ko rin na malaman mo na dati pa kitang kilala at lihim na hinahangaan. Ayaw kong aminin na natutunan kitang mahalin kahit na wala naman tayong naging interaksyon maliban sa nagkita tayo.
It will only complicate our relationship before. Umawang ang labi ni Gareth, kumurap si Alexandra at mataman na tinitigan ang seryosong mukha ni Gareth. I was so afraid that you might reject me like those other girls before. Naisip ko, sapat ng pinaparamdam ko sa'yo na mahal kita. Kahit hindi ko nasabihin dahil malinaw naman, I devoted my life to you, Gareth. Hanggang sa pakaramdam ko, naubos na ako. Hanggang sa wala na akong tinira para sa sarili ko. Sandra, paus niyang tawag sa pangalan nito. Parang may kumikirot sa kanyang dibdib. And one more thing, how could I tell you that I'm in love with you when you're still in love with somebody else? Malungkot na ngumiti si Alexandra.